Nung unang panahon, kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga matatanda ay mahilig magkwento. Mga kwentong matagal nang ipinapasa mula sa ating mga ninuno hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na sinasabing gumagala sa dilim ng gabi. Sinasabi nila ang mga kwentong ito upang ipanakot sa mga bata, upang hindi sila magpagala sa labas. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. Sa ganitong mga gabi, kapag maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga bata ay nagtitipon-tipon upang makinig sa kwento ng lola. Tahimik silang naghihintay, nakaupo sa paligid ng apoy, habang ang mahinang liwanag nito ay marahang sumasayaw sa kanilang mga mukha. Sa mga lumang kwento ng mga Pilipino, may isang nilalang na sinasabing naninirahan sa malalalim na kagubatan. Isang nilalang na kadalasang iniuugnay sa mga matatandang punong balete at sa kakaibang amoy ng tabako na bigla na lamang lumilitaw sa hangin. Sa maraming bahagi ng Pilipinas, ang nilalang na ito ay kilala sa pangalang kapre. Ayon sa mga kwento, ang kapre ay isang higanteng nilalang na kadalasang makikita sa mga malalaking puno ng kagubatan. Madalas itong inilalarawan bilang isang napakalaking anyo na tahimik lamang na nakaupo sa mga sanga ng puno. At sa katahimikan ng gabi, sinasabing pinagmamasdan lamang nito ang mga taong napapadaan sa kagubatan. Sa maraming kwento, sinasabing naninirahan ng kapre sa mga malalalim at matatandang kagubatan ng Pilipinas, lalo na sa mga lumang punong balete na matagal nang nakatayo sa gitna ng kagubatan. At tayon sa ilan, may mga pagkakataon na ang sino mang mapadpad sa lugar na ito ay maaaring mapansin ng nilalang na tahimik na nagmamasid mula sa taas ng mga puno. Karaniwang inilalarawan ng kapre bilang isang napakalaking anyo na nakaupo sa mga sanga ng matatandang punong balete. Sa dilim ng gabi, sinasabing makikita lamang ang kanyang malaking silweta habang ang manipis na usok ng tabako ay dahan-dahang umaakyat sa hangin. Tahimik lamang itong nagmamasid mula sa taas ng puno. At sa katahimikan ng kagubatan, may ilan na nagsasabing minsan nararamdaman nilang may nakatingin sa kanila mula sa dilim. May mga kwento rin na nagsasabing ang kapre ay maaaring maging mapaglaro. Sa ilang pagkakataon, sinasabing nililigaw nito ang mga taong napapadaan sa kagubatan. Kahit gaano kalayo ang kanilang lakarin, tila paulit-ulit lamang silang bumabalik sa parehong lugar. Mayroon ding nagsasabing bigla na lamang nawawala ang kanilang mga gamit, tulad ng sombrero, sigarilyo o maliit na bagay na para bang may nilalang na nagtatago nito. At kapag sila ay nagpasya ng umalis sa lugar na yon, saka lamang muling lilitaw ang mga nawawalang bagay. Para sa ilan, ito raw ay isang palatandaan na may kapre na nagmamasid at naglalaro lamang mula sa taas ng mga puno. Sa paglipas ng panahon, nananatiling bahagi ng mga lumang kwento ng Pilipinas ang nilalang na kilala bilang kapre. Para sa ilan, isa lamang itong alamat na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ngunit para sa iba, may mga karanasan na hindi madaling ipaliwanag. May mga nagsasabing habang naglalakad sila sa ilalim ng matatandang punong balete, may kakaibang amoy ng tabako na bigla na lamang sumisingaw sa hangin. At sa katahimikan ng gabi, tila may presensyang nagmamasid mula sa dilim ng kagubatan. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ang kapre ay isa lamang bahagi ng imahinasyon o isa sa mga nilalang na patuloy na nagtatago sa mga lumang kagubatan ng Pilipinas. At yan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang alamat na ito, huwag kalimutang suportahan ang ating munting kwentuhan. Mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa susunod pa nating mga kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli, sa ilalim ng maliwanag na buwan. Habang patuloy siyang naglalakad sa gitna ng kagubatan, napansin niyang tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Sa hangin ng gabi, may isang amoy na dahan-dahang lumitaw. Amoy ng tabako. Ngunit sa gitna ng kagubatan, walang apoy, walang tao. Tanging usok lamang na tila nagmumula sa taas ng puno. Dahan-dahan siyang tumingala sa taas ng punong balete.
At doon, sa dilim ng mga sanga, may isang nilalang na tahimik na nakaupo. Pinagmamasdan siya mula sa taas ng puno. Sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, napahinto siya sa ilalim ng malaking punong balete. Sa taas ng puno, naroon pa rin ang nilalang. Tahimik na nakamasid mula sa dilim. Ang manipis na usok ng tabako ay dahan-dahang kumalat sa hangin ng gabi. Dahan-dahan siyang tumingala sa taas ng puno. At sa katahimikan ng gabi, ang nilalang ay patuloy na nagmamasid mula sa taas ng puno.